Hi guys, good evening. Mag-alas 12 na guys. 10 minutes na lang, alas 12 na. So nagpapaluto sa akin si Lolo Papa ng lugaw. So ngayon nandoon siya ngayon sa banyo. So maghuhugas siya. Tutulungan ko siyang umangat. I mean tumayo kasi di siya makakatayo from the elidoro. So kailangan ko siyang iangat para makatayo siya. So just wait. Saglit lang guys. Okay na? So this is my pang-spray ko kasi tumatain siya. Okay na? Nagasa ang step mo? Di ba sakit? Yung paano kasi para mabuhilo ako. Hindi hawak ko dyan. Okay. 1, 2. Hindi masakit yung braso mo? Hindi. So magdamag na yan? Sure ka? Parang nangingitin yung ano mo. Tanggalin na lang natin kasi baka mahapdi pag katulog mo. Ayan ang nangingitin mo. Ha? Hindi na. Bumili ka pala ng ano, yung parang. Anong binili ko? Yan o. Tagal na yan, Lolo Papa. Tulog ka na ha, kasi may dialysis ka bukas. Aba, yabang hindi ka nagumahawak ha. Nagmamas talaga ako. Sino ba namang may gusto na makakaamoy ng ibang dumi ng tao, di ba? Siyempre wala. So kaya ako nagtatakip kasi ako guys, madiriin ako. Lalo na kung dumi ng tao. Although nakakaligpit na ako sa niya, pero alam niyo yung ginagawa ko guys. Tatlong face mask ko yata yung dinudubli kong kasi tulad nga ng sinabi ko guys is first time kong mag-alaga ng matanda. Palagain nyo na lang ako ng bata guys, huwag lang talaga matanda. Kasi alam nyo naman is yung dumi ng bata at saka sa matanda is iba. Diba? So huwag nyo akong iba sa ganun ha, kasi hindi lang naman siguro ako yung ganun na pag tumutulong sa yung adult nga na nagdudumi, siguro sila is nagtatakip din sila ng ilong nila. Luto ako ng lugaw. Ayan yung lugaw kasi nagsabi siya sa akin na lugaw daw merienda niya na may magic sarap. And then so sabi ko na nga sa kanya, wala nang kanin. Mapilit, gusto talaga niyang kasi ang ginagawa ko kasi guys, para mabilis siya guys ha. So itong kanin, ito. So ginagawa ko siyang, instead na yung hilaw na bigas, so ito, yung gano'n na lang ang ginagawa kong lugaw. Para tipid sa gas, at saka mabilis na luto. Madalian, ika nga. So kukuha tayo ng itlog kasi kawawa naman kung walang itlog no. So, ilalaga ko tong itlog para naman meron siyang ulam. Tinanggihan ko na siya. Sabi ko, wala nang kanin. Anong oras na? Alas 12 na. Matutulog ba ako? Sabi niya sa akin. Sabi ko, yung kanin na lang ay yung tinapay na lang kasi lagyan na lang natin ng palaman. Ayaw daw niya. So, may magagawa ba ako guys? Kasi
mahirap naman yung hindi mo sundin yung gusto niya kasi imbis matutulog ka na lang, may magtawag eh. Ang lakas-lakas ng doorbell, nandoon pa sa may kwarto ko banda. O, di ba? Makakatulog ka ba naman yan? So, kaya ang ginagawa ko is, gawan ko na lang siya ng ano. Pero ito yung routine ko guys, every ganitong oras na alas 12. So, kahit naantok na ako, so ang ginagawa ko naman, binibigyan ko muna siya ng pagkain para yung tulog ko, diretso. Yun nga lang, hindi pa rin diretso kasi may time na nagtatawag siya ng alas 3. Tapos, hindi ko maiwasan guys na mag-complain ako kasi sa kanya kasi yun nga is nasa sarapan na ng tulog ko tapos biglang magulat ka kasi ang lakas nga ng doorbell. So, wala kang magagawa. Kailangan mong bumangon. So, nung one time na alas 3 nga niya ako ginising, sabi ko, ano ba yan, Lolo Papa, eh? Ang sarap-sarap na ng tulog ko. Ano, yun pala, nadudumi siya kasi uminom siya ng gamot na ano, yung pampadumi daw, sinasabi niya. Tapos, lagi naman niyang sinasabi, hindi rin daw, bla bla bla. Sabi ko, kung iinom ka ng ganun, wag naman gabi, eh, kasi ano naman, Diyos ko, parang hindi naman ako patutulogin, sabi ko. Kung gusto mong uminom ng ganung gamot, umaga, para at least maghapon, kahit magtawag siya, at least okay lang kasi araw yun. Ayun ka naman, guys, yun lang yung pahinga ko guys, gabi. Tapos, pag araw naman, nagtatawag din yun siya lagi. So, hindi sa nagko-complain ako guys, hindi sa nagko-complain na nga. So, I mean, sinasabi ko lang kung ano yung experience ko sa pagiging, ganun nga na nagbabantay ako sa matanda. So, dahil first time ko nga ito, diba? Wala, lumaki talaga tong ano ko. Ano kayong gagawin ko nito, eh? Tatakot ako kasi parang, hindi man siya lumaki, I mean, hindi siya nawala. Ayan o, akala ko nawala na to, so yun pala, nagtatago lang pala siya. Yun. So, yun guys ha, wag nyo akong, ano, pero pwede kayo mag-comment sa akin kung, pwede kayo makapag-advise sa akin kung ano yung dapat gawin ko, kung kayo, well, hinahabaan ko na yung pasensya ko guys. Pero kapag kaanto ka talaga, hindi mo talaga maano na, mag-complain ka. Paano pala kung ako tumatangkad pa, di uudlot yung tangkad ko kasi ginigising ka sa ganung oras. Diba? Alangan naman imurahin mo. Murahin mo ganun. Ay, sinabi pala niya yan sa akin guys na yung nagalit ako kasi hindi nga ako nakatulog ng maayos nga kasi tawag na tawag. Sinabihan niya ako guys, pag nawala daw siya, pag ano daw siya, multuhin daw niya ako. Parang tinakot niya ba ako ba? Pero dahil ako is hindi man ako ano, kasi hindi ako natatakot guys, kasi in the first place is inalagaan ko naman siya. Hanggang kaya ko or ano, hinahabaan ko naman yung pasensya ko, inintindi ko. Pero hindi nga po na minsan hindi mo talaga makontrol yung ano mo pag nainis ka. Ano sabi ko sa kanya guys, so bakit mo ako mumultuhin? Anong kasalanan ko sa iyo? Sinasaktan ba kita? Hindi ba kita pinapakain? Yun lang yung sabi ko sa kanya. Then, yun, sabi ko sa kanya, it's up to you kung gawin mo yun sa akin. Pero yung pagkaintindi ko, yung nagmumultong ganun, yun lang yung hindi mapatahimik yung kaluluwa nila or yung may nangyayaring hindi yung alam niyo guys, yung kapag ka namatay yung tao na wala pa sa oras, tas yung kagaya ng mga ginahasa ganun pa. So yun tas pinapatay. Yun yung sabi ko sa kanya. Sabi ko, ang alam kong ganun yung nagmumulto, yung mga biglaang namatay na yung nasasaktan or yung ginahasa, mga ganun ba. Natahimik siya guys. Tapos sabi kong ganun lang sa kanya, bakit handa ka na bang mawala? Sabi kong ganun sa kanya, hindi man siya umimik. Pero siguro dahil sinabi niya lang din yun sa akin kasi parang tinakot din niya ako. Although hindi ako natatakot guys dahil alam ko naman sa sarili ko wala akong ginagawa sa kanya. Hindi ko siya
pinabayaan. Well, yun, nagko-complain lang talaga ako minsan sa kanya. Kasi nga, sa ganun nga. Kasi, imagine guys, sa araw, gawa ko nga lahat. Tapos, sa araw-araw naman yan siyang nagtatawag sa akin. Tapos, sa gabi pa, natutulog pa ako, alas 12. Hindi ako nakakatulog guys ng alas 10, alas 11. Bakit? Kasi kapag natutulog ako ng alas 11 or alas 10, nagtatawag yan siya sa akin maya-maya. So, usually ang tulog ko talaga is 12, 1, 2. Mga ganun yung tulog ko. Kasi, sinisigurado kong hindi na siya magtatawag. So, madalas guys, alas 2 or alauna. Pero, sinasabi ko yan sa kanya na wag mo na akong tawagin kasi matulog na ako kasi inaantok na din ako. Andiyan na lahat yung mga pagkain mo. Hinanda ko na lahat pero wag mo na akong tawagin. Then, pag sa umaga naman guys, alas 5, alas 6, nagtatawag yan siya sa akin. O di, kung gaano man kaikli yung tulog ko guys. No? So, dahil naawa din naman ako sa kanya kasi kahit pa paano, wala nga guys, hindi din ako sure ha kung sa katulad ko na all around. Wala talagang magtatagal guys na ganun. Kasi, lalo na sa ganung edad, wala talagang magtitiis tapos all around pa yung trabaho. So, kumbaga sa akin is, awa na rin. Pero, paano naman yung ko? Yung, alam mo yung healthy ko ba guys? Kasi hindi nga ako nakakatulog ng maaga. So, importante yung healthy ka. So, nag-alaga ka nga sa iba tapos parang napabayaan mo na rin yung sarili mo. So, dahil nga wala akong choice kasi, yun nga, parang ako lang din yung inaasahan. Katiwala ba dito? Sa tatay kasi katiwala ba tawag doon? Sa akin parang ganun yung katiwala kasi pag umaalis sila, so ako lang yung sa tatay niya. So, ganun. So, yun yung diba? Mahirap guys. So, well, may choice ako na pwede akong umalis. So, yun nga yung sinasabi ko na sa kanya, nako, kung meron mang papalit or panibago, sabi kong ganun, I'm sure hindi talaga magtatagal. Kasi ganun nga, all around, tas bantay sa matanda. Tapos, hindi pa nakakatulog nakakatulog ako guys ng alas 4. Pero, yung asahan niya guys na hindi yan magtatawag. Katulad na lang kanina. As in, nakaidlip na ako. Mga alas 4 na ata yun. Nakaidlip na ako guys. Agoy, mga 30 minutes ata. Kahiga ko lang. As in, parang nakaidlip na ba ako? Nagtawag yan siya guys. Sakit. Sobrang sakit ng ulo. Kasi, yun nga, yung tulog mo nga nasira. Imagine guys, kumain siya ng lunch is alauna. Alas 3 humingi na naman siya ng kape. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, ganun. Ano lang yung niya guys, kain niya is nasa lang. Wala pa ang isang oras lang. Isang oras pa lang. Palagay na lang natin 2 oras. Gutom na naman siya. O diba? Kaya tingnan niyo yung mata ko. So siguro dahil nasanay na rin yata ako sa puyat. So parang inaano ko na lang. Yun. So, sino bang nakaka-experience dyan sa akin, katulad sa akin? So, saglit lang guys, alam niyo yung ito guys, ilalagay ko to doon sa lugaw, para isang gamit lang na kaldero. So guys, tapos na yung lugaw ko. So, ito, ibibigay ko na to sa kanya. Isa naman yung ibang kutsara eh. So, ito, lugaw ni Lolo Papa. Yung ating gagawin. I mean, pinapaluto niya. Yan na. Ito lang yung kinakain niya. Lugaw, everyday. Everyday happy. Yan ako muna itong, guys, yung brown rice. My God, alauna na. Anong klaseng tulog to eh? So,
Ang takip nito. Pag ganito lagi guys, maubusan ako ng dugo. Wag naman. Hindi ako nakakatulog ng tanghali. Tapos ganito pa yung tulog ko. Oh, Jesus Christ. So, bye guys. Thank you for watching in my video.